Nagpaliwanag ang Metro Manila Development Authority sa nangyaring matinding traffic sa bahagi ng Marcos Highway nitong nakarang weekend. Naglatag naman sila ng ilang solusyon para maibsan ng mabigat na trapiko dahil sa Christmas rush. At live mula sa Marcos Highway, may umaarangkadang balita si Mari Ocampo. Mari, ano ba yung sinasabing dahilan? Bakit nagkaroon ng Carmageddon dyan sa Marcos Highway nitong weekend? Yan nga yung gustong malaman din ng karamihan kaya nagpatawag na kanina ang MMDA ng Presscon para ipaliwanag na kung bakit nangyari itong Carmageddon. Inamin ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na overwhelming vehicle volume ang pangunahing dahilan ng matinding traffic sa Marcos Highway noong Sabado ng gabi. Bukod sa dagsa ng sasakyan dahil sa Christmas parties at mall sale, malaking problema rin ang mga U-turn slot na nag-abot mula sa magkabilang panig ng kalsada na siya mismong naging sanhi ng lock o barahan ng daloy ng sasakyan. Ayon pa sa MMDA, hindi muna isasara ang mga U-turn slot, ngunit isa sa ilalim ang mga ito sa adjustment upang hindi na nga muling mag-abot itong mga sasakyan. Isa rin na tinitignan solusyon yung pag-harmonize ng truck ban sa mga lungsod at bayan na sakop ng Marcos Highway. Kabilang na dyan yung Marikina, Pasig, Cainta at Antipolo. Sa ngayon, igagalang pa rin ang mga existing truck ban policies ng bawat LGU hanggat hindi pa napipirmahan yung Memorandum of Agreement sa pagitan ng MMDA at mga lokal na pamahalaan. Admittedly, number one talaga is the overwhelming number of vehicles, yung volume. Kasi marami daw hong nag-celebrate ng Christmas party nung Sabado. Plus, may mga mall sales within the area. And hindi na-control yung mga U-turn slots at nag-gridlock because kulang din sa tao na nag-manage ng mga U-turn slots. We've agreed to harmonize it since yung 4 LGUs na within the Marcos Highway may iba't ibang oras talaga ng implementation ng truck ban, and we've agreed in principle that we will harmonize it as long as it's all convenient to all the LGUs concerned. Dagdag pa nga ng MMDA, hindi karaniwan ang naging volume ng sasakyan noong Sabado kung ikukumpara sa mga ordinaryong araw, kaya't nagpasya silang buksan pansamantala ang ilang intersection gamit ang plastic barriers upang mabilis na maibsan ang traffic at sakaling iwasan na maulit ang gridlock. Jack, tiniyak nga ng MMDA na maglalabas sila kaagad ng detalyado at accurate na traffic management plan para dito sa Marcos Highway matapos nga ang isasagawa nilang ocular inspection bukas na bukas. Jack? Marino, medyo maingay lang kasi yung mga sasakyan. Hindi ko naintindihan yung part na ano. May sinabi ba sila na babawasan nila U-turn slots? Kasama ba sa plano yan sa immediate solution nila? Kinukonsidera nila yan, Jack, no? Pero kanina ang sinabi lang talaga nila, kinukonsider nila yan, pero sa ngayon ang kanilang solusyon ay yung mga concrete barriers doon sa mga intersection, papalitan nila ng plastic para kung sakaling makita nila na mukhang tumitindi na yung build-up ng traffic dito, pwedeng madaling maiurong at mabuksan yung certain U-turn slots para maibsan nga yung traffic at maiwasan yung gridlock na tinatawag nila. Jack? Hi Mari, si Nina to. Kumusta naman yung sinasabi nilang may mga subdivisions na maaaring buksan ang kanilang mga subdivision para doon dumaan yung mga ibang motorista? Ninya, ongoing pa rin no, yung plano na yan ng MMDA at patuloy pa rin silang nakikipag-coordinate doon sa mga homeowners nga doon sa mga subdivision na posibleng pwedeng buksan para nga mabawasan yung traffic. Dahil kung nakikita natin sa mga oras na ito yung kinukonsidera na normal pa na traffic dito sa kahabaan ng Marcos Highway. Ito yan kapag papunta kayo ng Antipolo. Samantala, dito naman sa kabila, kung papunta naman kayo ng Quezon City, makikita natin medyo may kaluwagan pa yung daloy ng trapiko, kaya tuloy-tuloy lang ang mga motorista. Ito yung itsura o Nina, ito yung
kinukonsidera na normal ng MMDA, no? At ito yung gusto natin sanang makita pa ngayong holiday season at hindi na yung katulad nung nangyari noong Carmageddon noong Sabado na talagang bumper to bumper at dikit-dikit yung mga sasakyan at yung iba nga inabot na ng halos 2 oras sa kalsada. Kaya inaay nga ng MMDA hanggang ngayon na makipag-usap o makipagdialogo doon sa mga homeowners na buksan nga ang kanilang mga daan para sa mga sasakyan. Ninya? Pero yung Marcos Highway, ay sakop ba yan ng MMDA? May parts. Mari? Oh, yeah. May certain parts niya, no? Pero i-confirm muna natin kung alin ba dito sa Marcos Highway yung sakop talaga ng MMDA. Kaya ginagawa talaga nila ng paraan na ma-manage talaga yung traffic as much as possible sa kanilang kakayahan. Maraming salamat, Mari Ocampo, live mula dyan sa Marcos Highway.